Mapagbigay ang Diyos. Mapagpalang araw ng Miyerkules Kapanalig. Kapistahan ngayon ni Santo Tomas Aquino, pari at pantas ng simbahan. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pakinggan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Nagsimulang magturo si Jesus sa tabing dagat at marami ang nagkatipon sa kanya. Kaya sumakay siya sa bangka at naupo. Nasa dagat siya at nasa tabing dagat naman ang lahat. At marami siyang itinuro sa kanila sa tulong ng mga talinhaga. Sinabi niya sa kanila sa kanyang pagtuturo, "Makinig kayo. Lumabas ang mga hasik para maghasik. Sa kanyang paghahasik, may butong nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at kinain ang mga yong. Nahulog naman ang ibang buto sa batuhan at mababaw ang lupa roon. Madaling tumubo ang mga buto dahil hindi malalim ang lupa. Ngunit pagsikat ng araw, nasunog ito sa init at sapagkat walang ugat, natuyo ito. Nahulog ang iba pang buto sa mga tinikan at nang lumago ang mga tinik, sinikil ng mga ito ang halaman at hindi namunga. Nahulog naman ang iba sa matabang lupa at namunga sa paglaki at paglago. May nagbunga ng 30, 60 ang iba at 100 ang iba pa. Makinig ang may tenga. Ang salita ang inihahasik ng mga hasik. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nahasikan ng salita. Na pagkarinig nila sa salita ay agad na dumating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanila. Gayon din ang nahasik sa batuhan. Pagkarinig nila sa salita, kaagad nila itong tinanggap ng buong kasiyahan. Ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang kalooban at panandalian lamang. Kapag nagkaroon ng pagsubok at pag-uusig dahil sa salita, agad-agad silang natisod. May iba pang nahasik sa mga tinikan. Ang mga ito ang nakarinig sa salita. Ngunit pinapasok ang mga ito ng mga makamundong kabalisahan, ng pandaraya, ng kayamanan, at ng iba pang mga pagnanasa. Sinikil ng mga ito ang salita at hindi na nakapagbunga. Ang mga buto namang nahasik sa matabang lupa ay ang mga nakarinig sa salita at isinagawa ito, at nagbubunga sila ng 100, 60 o 30. Nasabi na ang dapat masabi sa ating ebanghelyo ngayon. Ipanaliwanag na mismo ni Jesus kung ano ang ibig sabihin ng talinhaga na maghahasik ng binhi. Ang Diyos ang siya nagtatanim, ang buto ang sumisimbolo sa salita ng Diyos. Ang mga uri ng lupa ang tumutukoy sa disposisyon at kalagayan ng mga puso na tumatanggap dito. At kasama dito ang mga uri ng balakid sa pagtanggap sa salita ng Diyos sa ating buhay. Ganun pa man, marami pa rin tayong maaaring pagnilayan sa talinhaga na ibinigay sa atin ni Jesus. Una, ang generosity ng tagapag-asik ng binhi. Ang di magmamaliw na kabutihan ng Diyos. Kahit na alam nang nagtatanim na ganon ang kalagayan ng ibang lupa, madawag, mabato, patuloy pa rin ito nagbibigay ng binhi. Hindi nito pinipili lamang ang matabang lupa upang taniman, bagkus patuloy itong umaasa at naghihintay na maging mabuting lupa ang mga ito. Hindi niya ito sinusukuan. Ganon ang Diyos sa atin. Patuloy siyang nangungusap sa ating kalooban kahit hindi pa ito handang tanggapin ang kanyang salita. Hanggang buksan natin ito at magkaroon ng espasyo para sa kanya. Pangalawa, marahil nakikita natin ang ating sarili doon sa mga hindi karapat-dapat na tumanggap sa binhi. Nakikita natin ang ating sarili na makasalanan at puno ng dumi ang kalooban. Subalit, huwag nating kalilimutan na sa mga nabubulok at maduming bagay, doon mas lumalago ang halaman. Maaaring maging daan ang ating pagkatao at kahinaan
sa pagkakapula at pagtubo ng salita ng Diyos. Kung may kababaang loob tayo na kasing baba ng lupa, ng humus, maaaring baguhin ito ng Diyos para sa kanyang kaharian. Panginoon, magkaroon nawa kami ng mga pusong handang tumanggap sa iyong salita. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa ating mga donors at sponsors. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa Santo Niño Jesus. O banal na sanggol, Diyos na makapangyarihan at bukal ng mga biyaya, buong puso kaming sumasamba at nagsisisi sa aming mga kasalanan. Iniaalay namin sa iyo ang aming sarili. Itulot mo na matulad kami sa iyong kabanalan. Gawin mo kaming maamo, mababa ang loob, matiisin, malinis, maunawain sa kapwa, at masunurin sa kalooban mo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.